William, what a surprise! Playing hero sa anak mo? Or let's just say, anak-anakan mo. Hindi mo naman talaga anak tong asungot na to, di ba? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ano nangyayari? Hon, are you okay? Sabay na tanong ni William at ang kanyang ama sa kanyang ina na nabitawan ng hawak na spoon and fork. Maagap na lumingon ito kay William at pinagmasta ng anak. Tell me, William, may tinatago ka ba sa amin? May anak ka ba or wala? What? No! Sigaw naman ni William. Then what is this? Halos tila may dumaan na anghel noong nilakasan ng ina ni William ang volume. Kahit yata ang mga maid ay napukaw ang atensyon sa batang nanghihingi ng tulong. Ipinarinig ng nanay ni William ang batang nagsasalita sa kabilang linya. Please help me. Hindi ko po alam kung nasan po si Mommy. But all I can remember is someone kidnapped me. Agad na nabosesan ni William ang bata. Nakailang beses pa siyang napasabunot sa sarili bago mabilis na tumakbo palabas at nag-utos sa iba pang mga tao sa loob. William, anong nangyayari? Malakas sa sigaw ng nanay ni William pero nakafocus ang utak ni William na isave si Chacha. Mamaya ko na i-explain. Just please help me on this one. Naging sagot naman ni William. At dahil nga buhay ng pinag-uusapan ay agad na silang nagsipagkilos. Gulo man ang isip at litong-lito ang ina ni William, maagap naman itong nagtawag ng iba pang mga tauhan para sumama sa pupuntahan nila. Kilala niya ang anak niya. She knows that William needs help. Sa kabilang banda naman ay si Chacha na kaagad. Pinatay naman ang telepono at binuksan ang location ng cellphone. Kakabalik lang na nagbabantay sa kanya at wala itong kaide-ideya sa ginawa ni Chacha. Bumalik si Chacha sa paglalaro na parang normal na bata. Good thing naman na ni Chacha ang talino kay William. Matalino din naman si Evie, lamang lang si William. Nasaan ang bata? Nagmamadali at galit na galit ang mukha ni Cecilia nung pumasok ito sa kwarto kung nasaan si Chacha. Ikaw na bata ka, tuso ka talaga no? Kayong lahat dito. Binigyan niyo ba ng cellphone to? Mga bopis, sinabi kong bantayan ninyo. Ma'am, nanonood lang po siya. Mang, hindi yan ordinaryong bata. Wala na lahat ng pinaghirapan ko. Natunto na tayo. Kakausapin ko si Philip. Kailangan ko ng kakampi. Agad ninalapitan ni Cecilia si Chacha at hinawakan ang mukha nito. Huwag mo nang hanapin ang mommy mo. Alam mo bakit? Kasi hindi na kayo magkikita. Kasi hindi ka na niya mahal. Mahal niyo po ako. Sigaw naman pabalik ni Chacha at agad na nakatanggap ng sapat na sampal. Kung mahal ka niya, hindi ka dapat niya iniwan. Kung mahal ka niya, hindi siya aalis sa tabi mo. At kung mahal ka ng magaling mong ina, hindi dapat siya magnanakaw na hindi sa kanya. Malakas na umiyak si Chacha dahil sa ginawang sigaw ni Cecilia dahil as for the record, bata pa rin naman si Chacha at mababaw ang kalooban nito. Sa isang malaking lote kung saan may mga wire pa na nakasapit ay dinala sila ni William ng Waze. Mukhang abandonado na ang lugar. May mga armado ding lalaki na may hawak na baril at saka sila pinapasok. Nakamatsyag naman sa malayo ang ina ni William to take action in case na hindi magkaintindihan. Nasaan ang bata? Agad na nagtanungan ng mga armado. Inilabas nila ang batang may sako sa ulo at panay ang sigaw. Hinihilan nila ito habang pilit na pumipiglas. Help me po! Masakit! Sigaw ni Chacha na nahihirapang huminga. Nakiusap naman si William na tanggalan ng takip sa mukha si Chacha dahil may asthma ito kahit wala naman talaga. Just to see kung si Chacha nga ba ang bata. Walang hinihinging kapalit si Cecilia. Wala ni piso. Gusto niya lang naman na makita ang nahihirapan si Evie. Mula sa dilim ay lumabas si Cecilia wearing a long red gown habang hawak ang Chanel bag nito na may lion print. William. What a surprise! Playing hero sa anak mo? Or let's just say, anak-anakan mo. Eh, hindi mo rin naman talaga anak tong sungat na to, di ba?
Agad naman natigilan si William sa sinabi ni Cecilia. Masyado niya kasing kilala ang babae and never in his life na may issue na kung ano. Anak ko siya. What do you want from us? Sabihin mo. Pera? Ibibigay ko. Just name your price. Malakas na tumawa na tila nababaliw si Cecilia. Kasunod pa nito si Philip na nakangisi rin. Sigurado ka bang anak mo yan? Do you know Evie well? Do you know that before our supposed to be marriage, ay may kinalantari siyang iba? Oh, poor you, Mr. William. Mukhang hindi mo alam kung anong klaseng tao si Evie. Wika naman ni Philip na full of himself habang sinasabi ang mga katagang iyon. Tinanggal na nila ang takip sa ulo ni Chacha. Agad din naman nakilala ni Chacha si William na tinawag niya pang daddy. Name your price. Pigilan niyo ng pagpapaikot-ikot niyo. Matigas na wika ni William. Umiling naman si Philip at sinabing wala silang kailangan at basta na lang pinakawalan si Chacha na mabilis namang patakbong yumakap kay William. William is known as a lion in the business industry. Hindi niya basta-bastang papalampasin ng ganun lang isang bagay. Kaya naman noong tuluyan na silang nakalabas sa nasabing lote, agad niyang pinasunod ang mga tauhan para atakehin ang nasa loob. Habang patakbong lumabas naman mula sa kotse ang ina ni William na sinalubong naman si Chacha na niyakap naman ang kanyang ina. Oh my gosh, look at you my poor little one. William, ayoko maging mabait. Pagbayarin mo silang lahat. Sigaw ng ina ni William. Tumangod naman ito to let his mom know na ginawa niya hindi lang nito masinasabi. Sa kabilang banda naman ay si Evie na namamaos ng boses kakahingi ng tulong. Kakamakaawa na palabasin siya dahil kailangan siya ng anak niya. Pero matigas ang mga ito at tila normal na lamang ang pagsigaw niya. Kung ako sa'yo, miss, mananahimik na lang ako. Nakita mo ba yung kunot ng noo ni Chief? Last time na may ayaw tumigil kakasigaw, pinatumba niya. Iba magalit si Chief. Wika ng isang police officer kay Evie na agad din namang natigilan. Agad na hinawakan pa ng pulis ang ulo ni Evie para sabihing marunong itong makinig. Nilinisan, inasikaso at binihisan si Chacha. Noong matapos ay tinanong nila ito kung anong nangyari, kung paano siyang napunta doon at kung nasaan ang kanyang ina. Please save my mommy. Hindi ko po alam kung nasan siya. Just please save her. Wika ni Chacha. Natigilan naman si William at agad na tinawagan ng hotel na pinagtuluyan nila Evie. Mabuti na lang at kilala si William kaya ibinigay agad ang contact information ni Evie. Halos 10 beses niya na itong tinatawagan pero puro out of reach lang ang nagiging sagot. Doon na malakas sa kinutuban si William. Sa tingin niya ay may mga nangyaring hindi maganda kay Evie. Dahil sa nasa mabuting kamay naman na si Chacha at inaasikasan na ng kanyang ina, ay minabuti ni William na maghanap ng pwede pang tawagan na malapit kay Evie. Hindi niya naman din sinubukan tawagan si Cecilia dahil may chance na walang buhay na ito. Lost contact or what? Pero kusa na itong tumawag, that makes William surprised. Wow, what a very clever of you, William. Nasa sayo na nga ang bata. Alam mo ba kung nasa ng ina? Oh, I almost forgot. Alam kong ginawa mo sa lote. Poor you, nauna na kami. Hindi naman napigilan ni William na pamura. Halos kung tutuusin kasi wala naman siyang obligasyon sa mga nangyayari. All that William knows is that they had a thing in the past to Evie. And soon after Evie came again, ay halos hindi na siya kilala nito. But right now, he's involved in everything na nangyayari kaya dapat siya na sa bawat life happenings ni Evie. Nasaan si Evie? Easy there, big fella. Paano tayo magkakaintindihan kung masyado kang in heat? Fine, nasaan si Evie? Ilabas mo na siya. Agad naman sa kabilang linya ay malakas na tumawa habang nakangisi si Cecilia na nakakaloka. She's enjoying everything. Say please, William. Say please and I'll let her go. Fine. Please. Agad namang tumunog ang telepono ni William. Where there is a pinned location where Evie might be. Nagulat pa si William dahil nakapin ang location sa isang local police station. Doubtful pa nung una si William but soon after nagsama siya ng iba pang guard
for some reason. Sinabihan kita kaninang manahimik, diba? Sigaw ng pulis. Narinig naman habang nasa labas sila, William. Saktong pagpasok niya sa loob ay natigil ang mga ito. William? Oh, thank God! Malakas na sumigaw si Evie. Kitang-kita sa mga mata nito ang pagod. Ang mga luhang natuyo at ang namamaos nitong boses dala ng walang tigil na kakasigaw. Tutubusin niyo ba to? Bisit na kami sa bunganga niyan, tutuluyan na namin yan. Sigaw ng pulis. Hindi naman makapaniwala si William sa narinig. A respected police officer acted like that. Pulis ka talaga niyan? Alam mo bang kaya kitang ipakulong sa sarili niyong selda sa ganyan mong asta? Wika pa ni William. Mukha namang na-trigger ang mismong pulis at akmang may gagawing hindi maganda nung naunahan na ito ng 10 armadong tauhan ni William. Palabasin niyo yan. Ayoko madungisan tong station dahil sa mga ganyang tao. Ikaw, miss. Sa susunod na makita pa kita dito, hindi na ako magtitimpi sa'yo. Agad namang hinila ni Evie ang barel na nasa bulsa ng isa sa mga tauhan ni William at mabilis na itinapat sa braso ng chief officer at pinitik ang gatilyo. Ako kanina pa ako pikon na pikon sa inyong dalawa, sigaw ni Evie. Mabuti na lamang ay agad na naagaw ni William ang barel, habang ang ibang officer naman ay naging alerto. Agad na nagkasundo naman sila William at ang officer. Nanghingi na rin ang mga ito ng paumanhin sa nangyari, kaya agad din silang nakalabas. Nasa si Chacha? William, nakita niyo ba si Chacha? Nasa ospital siya ngayon. Kailangan niya ako. Nagpapanik na wika ni Evie. Calm down, okay lang si Chacha. Nothing bad happened to her. Nasa bahay na siya. Agad na nakakunot ang noon ni Evie sa narinig. Ha? Bakit nasa inyo? Anong ginagawa sa inyo? May nangyari ba habang wala ako? Agad na nagpaunong umiling si William kaya kumalma panandalian si Evie. Agad naman noong nakarating sila Evie sa mansyon ay nakasalubong niya si Chacha na umiiyak na yumakayakap sa kanya. William, anong nangyari kay Chacha? Malakas sa sigaw ni Evie at galit na nilingon si William. Kahit ang mga tao sa paligid ay hindi maintindihan ang nangyayari. Basta na lamang umiyak si Chacha ng malakas. Daddy, save me po! Gulong-gulo si Evie. Mabuti na lamang ay ipinaintindi ni William kay Evie lahat. Nagalit pero agad din namang kumalma si Evie. After their malalim na usapan ay sabay naman nilang haharapin ang panggigisa ng ina ni William sa kanilang dalawa. Now that we are all here, care to explain, William, kung ano nangyayari? Agad namang napalunok ng laway si William. Pinagmasa ng itsura ni Evie na malinis na ngayon habang buhat ang anak na kanina patulog. Let's all sit, baka nangangawit na si Evie. Dugtong pa ng ina ni William. Sa sala ay nakaupo si William. Katabi si Evie, nakalang si Chacha, nakatapat naman ang ama niya at katapat naman ni William ang kanyang ina. Pinalabas nila halos lahat ng maid. They need privacy. So, what really happened? Paunang tanong ng ina ni William. Matagal na kaming may relasyon ni Evie. Something happened at ayoko madamay siya sa gulo kaya tinago ko siya sa lahat. Wika ni William. Kahit sa aming sarili mong pamilya? Hindi naman makapaniwalang tura ng ina ni William sa kanya. Mom, look, I have reasons. You know how cruel the world is. Agad na sumabat ang ina ni William. Ayoko makinig sa'yo. Evie, dear. Care to explain everything at napipikon lang ako sa pinagsasasabi ni William. Nagkatinginan po muna si William at Evie bago tumango si Evie. William and I knew each other. Hindi na agad nakapagsalita si Evie nung mabilis na siniil ni William ng halik ito. Malakas naman na tumili ang ina ni William at kinikilig na hinampas pa ang kanyang ama. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ito na kaya ang simula ng kanilang happy ending? Mabubuo na kaya ang kanilang munting pamilya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!